8 minutes. Ay grabe, apaw na tayo mga ka-farmer oh. Sagad to. Ayan oh, lubog na po yung blue na. Nako, grabe, mas tumaas na ang tubig. Ayan po, dami na itlog niyan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 na. Ayan. Okay naman at may gamot na ang mga yan. Medyo wala nga ako narinig ngayon na gumagana. Ayan oh, magandang buhay. Alam nyo ito, marami na naman langaw mga ka-farmer. Pero ginagawa na ng aksyon ni Mayor kasi siya po mismo ang pumunta. Dito sa Lakmit ang pinuntahan nila. Grabe langaw. Nagsisisihan sila kasi may mga katabi, magkakatabi sila. Yung isa daw nag-harvest, ganyan. Pero yun nga, sana no, sa bagay seryoso naman talaga yung ating local government. Pero maganda sana yung mag-inspect sila, may laman para makita talaga natin kung ano. Kasi perwisyo talaga, ang dami mga farmer doon sa ano, nilagpost sa Facebook. Inaksyonan agad ni Mayor kasi talagang grabe. Grabe talagang langaw. Siguro malapit lang doon. Tapos nung nag-live siya, pagbukas nila ng sasakyan, sumalubong yung langaw, napamura pa si Mayor. Napamura siya. Kasi talagang nagulat din siya sa dami ng langaw. So, ayan na, mukhang sana medyo nare-relax sila mabait kasi itong ating Mayor din kasi siyempre gusto niya din mapagbigyan din ng lahat, 'di ba? Pero sabi niya nga, ang kalusugan ng mamamayan ang kanyang priority. So, diyan naman ako yung humahanga talaga. Actually, siya lang naman kasi talaga yung mayor na tumutok diyan sa mga poultry. Nung previous, okay naman, pero hindi niya man pinakita ko, hindi ko man nakita na talagang tinutukan yan kasi talagang problema po yan. Problema po talaga. Pero si Mayor talagang isa sa mga inaksyonan niya po agad yan. Yang langaw kasi matagal ng problema. Tagal na pong problema. Kain tayo. Gagamot ako kasi inaanuhan na natin, anticipate na natin. Ano ba ang mga protocol ng mga nagmamanok ngayong tag-ulan? Kasi meron niyang mga practices na di ba? Itlog lipat natin. Makain kasi sila dito yung uubusin din nila yun. Kamusta kaya? Mukhang may problema ba to? Lagi kang naandito boy ano mo? Okay ka lang? Papa-incubate muna tayo. May nakausap na ako na magpapa-incubate. Magko-collecta na lang muna tayo ng itlog for the meantime. At mukhang konti pa lang naman po ang itlog. Tayo ay magpapa-incubate muna. Survive kaya yung isa nating sisiw. Wala pa tayong brooder. Oy, pasok na kayo. Pasok. Busog yan kasi hindi naman sila tawag. Marami po nakakain. Ayun yung kinakain na nila. Yung trigo. Trigo silang nakakain. Sorry. Hirap nang walang sorry po hanggang dito lang ang aking kaya. Tay alalay.
Oh, tapos tubig. Mahirap ang gumalaw ngayon tag-ulan. Kailangan natin malagpasan itong tag-ulan. Mas mahirap po ang tag-ulan. Uy, napapasok ko nga sila. Uy, pasok ka. Mga maliliit na iwan. Actually, ang darag, ang bibilis. Malakas lumipad. Ito na yung itlog, oh. Lagay natin doon. Mukhang doon na nangitlog yung nangingitlog dito kasi ang itlog po ng bibi hindi lang 8, hindi lang siyam. Malakas po mangitlog ang bibi. Lalo na kung sagana naman yung pagkain. Maabot yan ng 16, 18. Ayan ako. Ito na naman tayo. Tapos dun sa kabila. Tapos anong oras kaya ang labas ni Chichi? Kahapon 3:30. Wala pa akong reply. Kahapon 3:30 lumabas. Tapos yung mga guards magbe-birthday daw po yung directress nila. Ngayon tatanong ng lechon sa akin. Sabi ko sige ka, ako puhunan na lang. Parang pakisama mo, 'di ba? Kasi madalas din naman po nung birthday ni Nene, nagpadala ako doon ng padala kami ng lechon paksiw, minsan sisig naman. Pare, damay na rin po yung pati security. Kasi mabait yung mga security doon, sinasalubong ka pa. Tulong agad sa pagbitbit ng bag. Yung mga bata, kilala nila lahat eh. Kung sino ang sundo. Ang galing. Ayun. Lagay natin dito. 15 yan eh. Pero dapat may maglimlim na. Sana hindi naman nagulo na. Sana hindi naman naginugulo. Okay. Ayan po. Dami na itlog niyan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 ba? Ayan. Kulang alam. Kaya niyang limliman yan. Dito sila lulusot din naman pag ano. Tapos kailangan po natin sacrifice tong mga papaya. Hindi ko pa si Kongkong na bibigyan ng instruction, baka next week. Lahat po ng may dilawang dahon kailangan putulin. Sayang to kasi may bunga uli kaya lang hindi po pwedeng magtira kasi mahahawa. So aasahan na lang natin. Pero ito, pinutol na po natin Magre-replant tayo ng mga bago diyan. Magre-replant po tayo. Po kayo mag-alala. Parang yung mga tropa natin na nakatikim din po ng mga papaya huwag kayong mag-alala. Putulin natin pero magre-replant tayong bago. Re-replant tayo. Kasi talagang kumalat. Saan ba yung mga palabas na ito? Puso na naman. Ayun yung tinuro ko ng isang araw. Kahapon ba? Puso. Ito ganun din. Lalabas na rin yan. Kasi ano na din siya Ayun dalawa. Sabay nga. Ayun sabay sila. Dagdag na dami nating giging saging Sabay-sabay na naman to. Sabay-sabay. Ayun pa. Ito. Mukhang saan ba? Lalabas na rin to. Maliit na rin yung dahon. So 2-3 days andyan na, puso na naman. Grabe, ang dami sabay-sabay, sabi ko na sabay-sabay yan. Ito kailangan tukudan na yan, baka madali pa delikado.
baka mabali niya pa yung avocado natin. Kaya lang dito, ito yung sinasabi ko sa inyo na medyo delikado sa sakit na kagat ng langgam. Laki ng ano, ang laki ng puno ng papaya natin dito. Gumanda eh. Problema medyo ano sa araw, medyo deprived, kaya mabilis pong umangat din kasi hindi na kukuha yung full sun. Naanuhan na din ng ano eh, yung papayang kulang po sa araw, kulang sa sunlight, ay makikita ninyo ang taas, payat na mataas. Ganun ang ano, mapapansin nyo po, hinahabol niya yung araw. Ito malapit na din, susunod na din po yan. Dami, sunod-sunod na yung puso, sunod-sunod na po yan. Dami nating saging sometime November, October, November, marami tayo. Sana makalusot sa bagyo dahil ngayon yung bagyo patumbok na po ng pababa na. Pababa na yan kasi August, July, August bagyo, puro pa ganon. Pero habang umaano po yan, habang papasok naman ng amihan season, ang bagyo pababa. Ngingitlog yata itong ano, lalim wala na akong makitang ayungin. Alam nyo, wala na akong makitang ayungin. Sa totoo lang, kinain na ng jaguares. Coffee na. Ay na, coffee na naman. Daming duckweed dito duckweed. Tingnan natin, naglagay ako ng lason kahapon. Walang pumunta. Walang pumunta. Niisip ko kung anong pwedeng gawin dito pwede siyang putulin, gawing pugad. Ito wala, talagang ganyan lang muna wala na, hindi na natin mababaklas siya. Hi, how are you? Lakas nila uminom. Ay, hirap baka. Lakas nila uminom mukhang ito, trial lang po ito kasing ipa. Pero mukhang ngayong tag-ulan talagang mahirap mas kumain kailangan nila ng mas malaking kainan. Tapos asola, nadali na ang hirap na yan ang asola mukhang mahirapan tayo sa asola. Ang bilis lang magparami, pero ngayong tag-ulan ano din sila pagka napapatay po ng bagsak ng ulan din. Ay, hindi masara. Ay itong release wala na. Bagay, isasara naman yan pag nagawa na. Dito na ang daan. Laki naman ang loft natin. Ito pala yung sabi ko. Ayan mga ka-farmer, yun ang sabi ko. Ito mukhang pag nag full blast tayo sa darag, dahil tinitingnan ko mukhang mas magiging successful lang sa darag chicken talaga kasi alam niyo ang darag chicken pagkain, hanggat ang kinakain po consumable, yun ang maganda kasi 'di ba, fertilizer na after I mean kinakain. So hindi kagaya po dito sa mga
Indonesian na Muscovy duck na mga fancy. Parang pet ang mangyayari. So although may market pa rin, pero kung titingnan mo, ako naman, sabi ko, ganun din naman ang pagkain, ganun din ang pag-aalaga. Doon ka na sa fast grower, mas malalaki pa. 'Di ba? At the end of the day, pang meat pa rin naman po ang bagsak niyan. Pero yun nga, ang brooder natin, kukulangin po ito. Kasi kung weekly meron ka, hindi naman sila pwedeng sama-sama, Siyempre by batch. So talagang pakailanganin mo po yung itong dalawa siguro. Mangyayari niyan para hindi tayo mahirapan. Yung ipot kailangan bagsak din sa pan. Okay lang naman yan kasi pang personal na din lang naman. Fertilizer pa. Ang paganda ng tubig. Okay na, mission accomplished. Tapos na tayo nakaikot. Isang beses lang iniikutan yan. Dami naman yung pagkain nila. Uy, ito na naman tayo. Ay, hirap ito ang kailangan nating papagawa nga ako ng apakan dito na semento. Precast. Precast. Kailangan natin ng precast dito. Taas ng tubig. Ano na pala? Sagad Kasi kagabi non-stop din ng ulan Kaya maraming maraming nag-react doon kasi si Mayor nag-post may pasok na sabi niya. Ewan ko, hindi naintindihan ng ibang magulang. Ako naman okay lang kasi sabi ko nga nung kami po ay high school and hihintayin mo signal number 2. Pag hindi pa naging signal number 2 ang bagyo, kahit umuulan, may papasok ka. Yun po ang basihan. Ngayon lang naman nauso yung mga school, yung LGU na kanya-kanyang na minsan ang layo pa ng bagyo dahil nag-signal number may 1 na or 2 nagsususpindi na. Tapos hindi naman uulan, 'di ba? So sayang araw para sa mga bata. Oy, kumusta kayo? Pwede nang magkatay si Papayam dito Lalaki na. Tapos itong avocado na to, ayan. 'Di ba? Isa din po ito sa mga may potensyal na mapapabunga natin. Kasi yung doon, yumabong pero medyo nahiga siya, dumadapa. Tutukudan lang 'yon. Ngayon ito na avocadong to may potential po ito. Kasi parang hindi ito grafted. Totoo lang. Sa iba po kasi ako nabili ito Ang tali-tali lang to sa hindi ito grafted. So baka mauna po itong mamunga kasabay po ng mga naandoon din na malalaki na. Pero yung mga has grafted po yon. So maghihintay tayo mga 3 years, 2 years, 3 to 4 years siguro. Ito has daw ito. Sabi nung nagbenta sa akin, pero hindi po na 100% hindi. Wala po tayong has na ganito kalalaki ang dahon na nakita sa mga videos, 'di ba, ng puno ng has. Hindi natin alam, pero ayun. Sana masarap, 'di ba? Dexter namingwit nung isang araw, Sunday. Ewan ko nakahuli. Tanungin ko nga kung nakahuli. Tuloy natin ang vlog. Nako, 28 minutes. Ay grabe, apaw na tayo mga ka-farmer sagad to. Ayan lubog na po yung blue na. Nako, grabe, mas tumaas na ang tubig. Lumubog na po yung blue na tubo na PVC. So ibig sabihin nasa na tayo, spilling level kumbaga sa dam. Tapos talagang wala akong ayungin na makita. Asan kaya ang mga ayungin? Imposible naman sa dami nun Si Dexter nung namingwit nakahuli daw ng jaguar.
Tingnan nyo, oh. Tubig dito. Hindi na po yan masisip-sip gawa ng ang tubig ay ayan na. Siguro may isang dangkal pa na ano, pagitan. Ayan na. Tatrabaho tayo. Gumagana na yung ano, router. So that's good. Ikot tayo para matapos naman natin to bukas. Lechonan na naman tayo. Kumbaga may trabaho naman bukas. Ayan ang araw. So talo tayo ngayon. Solar, diba? Kahit papano. Pero kahit papano, yung pang umaga naming konsumo na naitatawid pa rin. Gawa ng may harvest pa rin naman po kahit papano. Kagaya nito, mga 4 kilowatt to 3. Mga ganon ang harvest. So yung gamit namin, di nga lang nakakapag-charge talaga ng battery. Pero minsan nakaka 60% ganon. Unti-unti, hindi lang mafu-full. So ayan po, ang grabe. Wow. Ito na yung pinakamalalim simula nung inayos po natin itong pond. Ito na ang pinakamalalim at look at the avocado na inilipat natin. Timing na timing po ang avocadong. Ayan, tingnan nyo naman. Buhay na buhay ngayon. Ang galing. Talagang at least sinubukan natin na ano, di ba? Ngayon nagbunga. Dito sa kabila, ayan, alam nyo, iniikot-ikotan natin yan eh. Dahil tingnan nyo naman ang sitwasyon ngayon. Matindi. Lubog. Kaya sabi ko, ano kaya ang pwedeng itanim dito kundi saging, di ba? Saging matibay sa ano, sa tubig kahit papano. So, ayan, may mga saha na. Ayan, dalawa dito, ayun doon. Halos may mga saha na po yung mga saging natin. Ayun, ang laki na. May mga saha na yan. May mga naglabas na po ng saha. Talagang hindi pwede lalong papaya dyan, ano. Pagka mainit ang panahon, na imagine mo na pwede, oh sayang ano, papaya, ang ganda. Pero yun nga, unang-una hindi din po full sun. At the best talaga is pwede tayo magsingit ng saging siguro, isa-isa. Ayan o, grabe na. Talagang matindi. Matindi. Lakas po ng ulan kanina. Ano kami, orange yellow, orange rainfall warning. Nung isang yellow naman, pero yung yellow mga nasa 50 mm. Pero pag nag-orange kasi yan, nasa 100 up. Mga 3 hours din, walang tigil. Lakas din. Pakain lang tayo ng manok, tapos gamot. Maganda sana magdurog ng charcoal, ano. Maganda din po sa sa ating mga alaga. Durog ng charcoal, tapos ilalagay sa, pwede naman sa pagkain, or pinaka the best isa inumin. Uy, grabe na dito. Sana walang sasakyan na maglakas loob po na pumasok dito. At pero yung may graba, medyo ganda din may graba, ang tigas. Basta kaya ang mga manok, ini-expect ko may mamamatay. So ayan, sabit natin ang camera. Ay. May po yung sisi abot dito yung ulan.
Maabot ang ulan. Pasok. Sana kaya yung may sakit-sakit ba? Yan. Okay naman at may gamot na ang mga yan. Medyo wala nga ako narinig ngayon na gumaganon. Magaling tong ambroxetil. Ang problema natin dito, pag na madalas natin ginamit, mai-immune na yung ating mga manok. Na dapat tatapusin mo rin talaga yung ano, parang antibiotic din eh. May mga mas pipiliin tayong mas pipiliin tayong magiging breeder in the future. Yung mga kita niyo may mga puti ang tenga. Yan, mga talagang ano yan. Yan yung mga darag talagang ano. Pero ito naman nakuha natin. Puro naman daw. Ayan, makita niyo naman po ang itsura. Pero yun nga, yung white po ang tenga ang isa sa mga uunahin nating ikikip pagdating po ng panahon na ano tayo. Dahil dito, sabi ko nga kahapon, ito po yung chicken kasi mas sa tingin ko mas may future ito. Dahil ito po kinakain, food, pangkonsumo, di ba? So, ang mangyayari niyan, tuloy-tuloy po ang magiging demand. Malay nyo, may mga maging suki tayo pagka ano, malay natin. Lang talagang alam niyo na may buhay hindi po ganun kadali, may buhay diba, from sisiw palalakihin. Yun ang challenge dyan. Okay na tayo ngayong araw. Pakain na tayo, may gamot naman na binigay, papasok na yung mga manok. So far okay naman, wala namang matigas. Wala namang dead, okay pa rin ating mga bibi. Ayan, doon na ako dadaan sa kabila, mahirap dumaan dito, grabe po ang putik yan, baka madulas pa ako. Hindi kayang tumagos doon sa may loft, sa likod ng loft. Doon na ako dadaan sa kabila, pagpakain po doon sa anim ba o 7 bibi natin na yan. 7. Ay. So ayan, tingnan nyo naman ang itsura ng ating paligid ngayong tag-ulan. Lagas na naman po yung mga dahon dahil sa tindi ng patak ng ulan din. Ayan, oh. Tayo magagawa, ganyan talaga ang buhay. May nabuhay na ano ito, tawag dito talisay. So ayan, hanggang dito na lang. Tinugtungan ko lang po yung vlog kahapon, tinugtungan lang natin. Grabe ang ingay din pala ng ano, no. Sabi ko nga pagka natapos na po yung ano natin at syempre, di ba? Mag-i-improve yung furniture business. Baka di natin alam, makapag-hire tayo ng isang talagang veterano din na karpentero, di ba? Sabi ko nga maganda taga dito din lang para at least mag-uwian lang. Kahit isa lang o ano, kasi para tuloy-tuloy po yung production.
marami kaming gustong gawin din. Yung mga mabilisan lang, 'di ba, na pwede nating ibigay na mura. Mga mabilisan lang, yung mga lamesa lang, o kaya patungan lang, 'di ba? Console na simple, mga ganon. Tingnan po natin. Ako, wala nang tubig. So ayan, hanggang dito na lang. Wala pa rin po tayo nakikitang ayungin. Wala sa gilid ayungin sagad ang lalim. So ayan, marami pong salamat at magandang buhay. Kaya pala wala ng battery kasi nag-vlog pala ako sa palengke kanina.